Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. HIMARS at artillery pinaputok sa Palawan na tapat ng West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ipinakita ng US Army ang ipinagmamalaki nitong M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Kampung Yulay sa baybaying bayan ng Rizal, Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Cover dyan. This explosion starts a calculated strike.
nagsimula ang ehersisyo sa araw ng paglulunsad ng HIMARS ng ilang mga rocket sa mga kunwaring target sa West Philippine Sea, sinundan nito ng ilang rounds ng 105mm howitzer na pinaputok ng tripulante ng Philippine Marines, dinagdagan ng mga sundalo at marino ang kahangahangang pagpapakita ng firepower gamit ang kanilang mga machine gun, rifle, granada at rocket launcher. Ang ilang mga bangkang kahoy na nagsisilbing mga target ay tuluyang lumubog dahil sa lakas ng HIMARS at artillery ng Amerika at Pilipinas. Ikinasang aerial resupply operation ng Armed Forces of the Philippines sa Patag Island naging matagumpay. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief, Colonel Xerxes Trinidad, isinagawa ang naturang pagsasanay sa dalawang magkahiwalay na cargo drop scenarios kung saan ang una ay direktang inihulog ang cargo sa isla gamit ang isang parachute, habang ang isa naman ay inihulog sa karagatan at kinuha ng kanilang mga tauhan. Isang Air Force AC-130J Ghost Rider ng United States, na nakatalaga sa 27th Special Operations Wing, ang sumabak sa isang target na sasakyang pandagat sa isang maritime littoral strike noong Balikatan, malapit sa lubang noong ika-30 ng Abril, iniulat ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na may namataang maliliit na bangka ng China ang gumagalaw sa bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Aniya, batay sa kanilang monitoring at mga impormasyong nakalap ay nagmula ang naturang maliliit na bangka sa 3 Chinese research vessel na una nang namataan sa Ayungin Shoal. Or any update? We're still checking, baka lang. Ito ay pangkuha ng bottom samples. Dumayin po ito guys, ano nasa seabed. Pangkuha po yung mga iso. Ng bottom sample. Yung ano ang seabed? Anong mineral sa nalidon? yung sand ba o magkukuha, etc. Maaring gano'n. O natural gas. Possibly ganun, sir. Possibly. Natural gas. Thank you, sir. That's all for Hindi me. pa naman siya pang drilling pa. Thank you, sir. Batay sa mga larawang inilabas ng naturang opisyal, noong April 21, 2024, ay namataan ng 4 na sampan at 2 rigid hull inflatable boat ng China na nangongolekta ng water sample sa layong 1 kilometro mula sa BRP Sierra Madre. Bilang tugon, nag-deploy ang BRP Sierra Madre ng 2 rigid hull inflatable boat para i-monitor ang aktibidad at palayasin ang mga ito sa naturang lugar na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas. Kasunod nito ay agad namang nilisan ng mga bangka ng China ang lugar na walang insidente. Matapos na ilang araw nagmanman ang 3 Chinese flagged research vessel sa Ayungin Shoal, natagpuan itong nasa vicinity din ng Pag-asa Island. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla. Sa ngayon, ayon kay Padilla, naghihintay pa sila ng final report kung saan na naglalayag ang 3 barko ng China. Na pumasok, strength ng Ayungin, lumabas ng 26, and now currently in Pag-asa. But we're waiting for final reports kung nasa na siya as of the moment. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.